Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Magandang araw sa ating mga ka-family. Ito po ang inyong Masayang Tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Halina po kayo at tayo ay makikipagkwentuhan sa dalawang magagandang mga dilag na malapit po sa aking puso. Kung sa graduation, merong valedictorian, salutatorian, first honor, second honor. Sa mga inaanak po, ito yung first honor, second honor sa mga inaanak po. Kasi sila yung unang-una na nag-ask sa amin ni Attorney Hanhan na maging ninong at ninang nila. So, ang first honor ay si Heidi Bernardo Sampang. Present, present. Present! Hi, Ninang! Hello! Welcome to Masayang Tahanan again. At ang second honor naman, kasi ito yung pangalawa na naging inaanak namin sa kasal, ay walang iba kundi si Jo Cabrera Alabastro. Hello, Jo! Welcome. Hello po! Hi, Ninang Maloy! Magandang umaga sa lahat ng mga may masayang tahanan na nanonood ngayon. Bukod sa tahanan, ito magkwentuhan na tayo. Kasama ko nga po ang dalawa sa aming mga inaanak, si Jo Cabrera Alabastro. Nako, i-congratulate natin ito kasi naka 25 years na po siya sa kanyang paglilingkod sa FEBC. She received her 25th Year of Service Award recently at newly promoted. Nako, after many years, no? Siya po ngayon ang bago ng station manager ng 702 DZAS. Woohoo! Congratulations! Congratulations! Kailangan kasama natin ng isa niyo pang kaibigan, si Bexing Chongko. Talagang walang makapapantay doon sa energy niya ng congratulations. Ang isa pa po nating kasama ngayon, ang inaanak first honor ay si Heidi Bernardo Sampang. 25 years na rin po, magto 25 years na sa FEBC. She is the news supervisor of FEBC at makikita naman natin, ito ang numero unong Malacanang correspondent ng FEBC. Nanay ni Joshua, asawa ni Joy Sampang, ni Banker Joy. Si Jo naman po, nanay ng 7 anak. Bakit 7 anak? Kasi si Kayla, si Chikay, si Chikoy, tapos meron silang 5 na fur babies, na hindi na talaga babies kasi ang lalaki na. Of course, happily married to Chad. Sige, simulan na natin ang ating kwentuhan ngayon. Most people, kapag nagsimula sila sa trabaho nila, meron silang vision at plano na I will give 5 years of my life to this organization. Kayo, sa inyong case, you have given 25 years of your life to FEBC. Paano nagsimula ang ministry ninyo, ang inyong pagtatrabaho sa FEBC? Simulan natin doon sa officially. First honor. Hindi, ikaw muna kasi ikaw yung naunang pumasok sa FEBC, Jo. Paano nagsimula yung 25 years? Nagsimula yung 25 years sa DZAS din sa pamamagitan ng action line. Isang araw naglalabang nanay ko. Pag uwi ko galing school, sabi niya, tamang-tama, malapit ka nang mag-graduate, mag-apply ka na sa FEBC. Kasi merong hiring ng secretary doon. Tapos, pagpasok ko naman sa school, inaya naman ako ng kaibigan ko. Sabi niya, may opening daw sa FEBC. Sabi sa action line, tara mag-apply tayo sa FEBC. So, nag-apply kami dyan pa doon sa Quezon City. Hindi ko pa inakala na sa Karuhatan yung papasukan kong office. So, from Marikina to Quezon City, yung distance, kaya-kaya pa naman. So sabi ko, mukhang okay tong office na to. Not knowing na sa Karuhatan ako maa-assign. Yung 25 years na haba, hindi ko siya pinlano.
ang buhay ko sa FEBC ay every 5 years po. Nagre-renew ako ng every 5 years kay Lord. So napansin ko na lang 'yan as time goes by. Pero yung 5 years po na unang 5 taon na ipinanatili ko sa FEBC, meron kasing tinanong noon sa HR, ano yung immediate plan mo? Ano yung plan mo for 5 years? So sinulat ko doon, sa loob ng 5 taon, ang goal ko ay matulungan yung magulang ko na mabayaran yung aming hinuhulugan na sasakyan at makapagpaaral ako ng kapatid ko na at that time ay enrolled sa engineering course. So yun yung mindset ko talaga, ay tumulong sa family. Not knowing na i-extend pa pala ng Lord ng marami pang 5 years yung buhay ko sa FEBC. So 5 times 5, 25. Ibig sabihin 5 times kang nag-attempt na mag-resign. Tatanungin natin yan mamaya. Mas detalyado, pagsasabayin ko na yung tanong ko sa inyo tungkol sa resignation ni Heidi. Heidi, you have been with FEBC for 25 years. Kung si Jo nagsimula sa action line, yung kanyang pagpasok sa FEBC, how about you? Paano ka napunta sa News and Current Affairs Department ng FEBC? Ninang, listener talaga yung bahay namin ng DZAS. Talagang yung mga tita ko nakikinig sa istasyon na to magmula nung bata pa ako. Kaya familiar na ako sa Far East Broadcasting Company Philippines. Tapos nung nag-college ako, ang kurso na kinuha ko ay Mass Communication, major in broadcast. Tapos habang nag-OJT kami ng aking friend na born-again Christian din sa isang big network, sabi niya, bago tayo pumasok sa OJT, daan muna tayo sa FEBC, mag-apply tayo. Parang may mga job opening sila for newscaster, newswriter. So to make the long story short, yung nagyaya sa akin ng hindi natanggap, ako yung natanggap. Ako parehas pala tayo, yung nagyaya din sa akin. Alam niyo, nung nag-apply ako sa FEBC, may nagyaya din sa akin. Siya rin hindi natanggap. Iba ang plano ng Panginoon. Tapos, kakaiba din yung experience. Nag-a-apply pa lang, ang hirap na kasi parang akala mo hindi ka papasa. Kasi doon sa pag on-air position pala yung ina-applyan mo, may Bible exam. Yung Bible exam parang pang theologian yung mga tanong. So, essay yon 30 questions yata yun, Ninang, na puro essay dapat yung answer mo. So, sagot-sagot. Ang tagal, maghapon ko yatang binuno yun. Kasi sobrang hirap. Pero iba yung plano ng Lord. Ito nga, 25 years, fast forward, nandito pa rin ako. Pero honestly, hindi ko na malaya na 25 years na pala yun. Kasi sobrang enjoy, sobrang gaan. Siguro pagka talaga gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo namamalayan yung paglipas ng mga araw at saka ng taon. Basta parang ano lang, ang saya lang. Siyempre mahirap yung work, pero alam mo naman sa biyaya ng Panginoon, nagagawa natin yung day-to-day na responsibilities natin. Kaya di ko namalayan, 25 years na pala yun. At saka nung mga panahon na yun, parang wala talaga akong balak na maghanap ng ibang papasukan. Kasi nung time na nasa FEBC compound pa tayo nakatira, syempre maliit pa lang yung family natin noon, yung anak natin, nagsisimula pa lang tayo. Ang advantage noon, parang during break time, kakauwi ka pa sa bahay, masasamahan mo pa yung anak mo. So parang that time, very satisfied ako na hindi ko kailangan makipagkompetensya. Kung nasa ibang mga network ako, mababalanse ko pa rin yung family life and at the same time, nagagawa ko yung calling sa akin ng Panginoon. Parang magmula noon, hindi ko na hinangad na lumabas at mag-apply pa sa ibang mga big networks. Talagang sabi mo nga kapag nagtatrabaho ka sa isang lugar na mahal mo at gusto mo yung ginagawa mo, it won't be work, no? Parang din siya magaang, masaya, hindi ba? At isa doon sa mga blessings of working in FEBC, sige nga, ikwento nyo sa akin kung merong top 3 blessings
tungkol sa pagtatrabaho sa FEBC, ano yon para sa inyo? Jo, ano yung top 3 blessings na natanggap mo while working in the Ministry of FEBC? Yung top 1, nakakakilig kasi nagkaroon ako ng love life sa FEBC, no? Dito ko natagpuan yung aking ka-forever. Yan. So, first time kong nakita yung husband ko si Chad ay target locked. So, so yung second ay family sa FEBC. Siguro yun yung isa sa pinaka mabigat na dahilan kung bakit 25 years na sabi nga ni Ate Heidi ay magaan, madali, hindi madali yung trabaho para Mm. sa akin hindi siya madali, maraming hurdles. Pero kapag yung ang trato mo sa mga kamanggagawa mo ay kapamilya, ay para kang laging, parang uuwi ka sa bahay number 2. Parang bahay number 1 and then bahay number 2. Pangatlo, para sa akin ang FEBC ay isang malaking university. Pumasok ako sa FEBC, fresh graduate, wala akong masyadong alam, wala akong masyadong karanasan. Pero nung lumaon ng panahon, ginamit ito ng Panginoon para maging platform sa akin ng maraming mga natutunan, lalo na sa radio, at sa ngayon nga ay ginagamit ko rin naman na maibalik yung natutunan ko sa pamamagitan din ng pagtuturo. Heidi, how about you? Top 3 blessings. Kung si Mm. Jo, love life, family, no? Meron siyang family nila ni Chad, family, bigger family sa FEBC, tapos yung opportunity for continuous learning. How about you? Pareho kami ng top 1 kasi through FEBC ko rin na-meet ang aking asawa ngayon kasi pinakilala siya sa akin ni Ate Marie de Jesus. Habang nag-news ako dati sa overseas English natin sa gabi, tas nag-heartline si Ate Marie, yon sabi niya, may ipapakilala ko sa'yo. So yun na, magmula noon. So yun ang aking unang blessing. At yung pangalawa, yung na-experience ko si God kung paanong parang nagsusupply siya sa mga pangangailangan ng mga nagtatapat sa Kanya. Parang hindi ko ma-imagine, diba, yung sa math ng tao, ibang klase ang math ng Panginoon. So na-experience ko kung paano siya nagpro-provide sa needs ng mga anak niya. Tapos yung number 3, aside dun sa family within FEBC, yung ang dami kong nakilala through FEBC. Yung connection, yung friendship na na-build. Alam mo yon Ate Maloy and Ate Jo, nag-start na nag-guest lang, na-interview mo lang. Pero up to now, ang tindi ng connection, parang kapatid, parang best friend. So, ang gandang blessing no na hindi mapapantayan ng kahit na ano sigurong sweldo sa labas. Sabihin na natin. So, isa yon and add ko lang yung blessing na dito talaga na-unleash kung ano man yung potential na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kasi from the start, parang ako yung very intimidated, ganyan. Yung mga ginagawa ko ngayon, di ko akalain na magagawa ko. Pero dahil pinagkatiwala sa'yo, yun, di ka naman pinabayaan ng Panginoon. So for me, it's a blessing na mas na-discover ko yung sarili ko, mas na-discover ko yung mga kaya kong gawin sa grace ng Panginoon. So talagang maraming pagpapala, hindi man ganong kagaang yung trabaho, hindi ba? Pero the blessings of serving the Lord far outweigh the challenges that we will hurdle while serving in His kingdom. Ngayon, dahil nga hindi madali yung trabaho, I'm sure doon sa 25 years, may ilang beses din na sumagi sa isip ninyo ang tumigil na, mag-resign na, mag-explore sa ibang mga ministries o ibang mga trabaho, perhaps explore other countries as well. Pwede bang malaman ilang beses kayong nag-attempt na mag-resign from FEBC at ano ang pumigil sa inyo? Doon muna tayo sa naunang mag-25 years. Kasi nasa post mo yan, Jo, na ilang beses ka rin nag-attempt no, na mag-resign. Ilang beses nga ba yon?
Hindi Hindi siya, na mabilang. hindi ko mabilang, hindi ko mabilang na Hindi ilang lang every 5 years. alam na alam yan ni Ate Heidi. Hindi ko talaga mabilang kung ilang beses ko nang sinabi sa Lord, Lord, ayoko na po. Lagi ko pa sinasabi, Lord, parang tinatawag mo na ako sa iba. Kasi nga, habang ang ginagawa ko kasi kapag feeling ko ay ah, masyado ko na, ay, kabisado ko na yung bagay na ginagawa ko sa trabaho, ay feeling ko parang tinatawag na ako sa labas. So, naghahanap ako ng ibang avenue to learn. In short, nag-aral ako ulit magturo, kumuha ako ng lisensya sa pagtuturo, kumuha ako ng master sa pagtuturo, um, thinking na tatawagin ako ng Lord sa labas. So dun sa many times na pag-attempt ko to resign, ang isa lang ang sinasabi sa akin ni Chad na huwag kang magdedesisyon na mataas ang emosyon mo. No, nagagalit ka, nalulungkot ka, nafo-frustrate ka, natatakot ka. Mag-decide ka sa panahon na payapa na ang damdamin mo, maayos ang relasyon mo sa lahat ng manggagawa mo bago ka lumabas. So itong pinakahuli kong attempt to resign ay ang ganda nung perspective ko, maayos yung pakikitungo ko sa lahat. At sabi ko nga sa Lord, 25 years na po, over half of my life, nagsiserve na po ako sa FEBC. Maybe it's about time na umalis na po ako. At habang iniisip ko, habang nagdedesisyon po ako noon, nag-apply na rin po ako sa ano, sa government service. At ilang beses na po akong tinatawagan. So, sabi ko kay Chad, nahihiya ako sa Lord kasi pray ako ng pray tas hindi naman pala ako nakikinig. Tapos yun pala ang very particular word na sinabi sa akin ng Lord kasi nga nagpaalam na po ako. Nagpaalam na po ako at sabi ng boss na pinagpaalaman ko, hang on. Sabi niya. At nung sinabi niya yung hang on, um, napayapa ako, parang nangusap sa kanya ang Panginoon dahil ang una sa iniisip namin mag-asawa ay magka-college na si Kyla. At yung kaniyang course na gustong kunin ay kung sabi nga ni Ate Heidi, hindi mo talaga ma mawawari 'no, hindi mo maiisip yung kung yung economics ng Panginoon, economy ng Panginoon ay iba sa mathematics natin, paano tayo mag-compute, iba magko-compute ang Lord. Sabi mo rin Ate Maloy, nung sinabi ko na, multimedia yung course na gustong kunin ng anak ko medyo mahal. Sabi ko nga sa kanya, baka naman gusto mong mag-teacher, parang kaya-kaya ng ano natin, ng budget natin. Pero gusto niya talaga, bata pa siya, gusto niya na yun yung course. Ang sabi mo, Ate Maloy, kung naalala mo, let the Lord amaze you. Ang sabi ko, sige Lord, kung ang word mo sa akin ay hang on, and then He gave me, yun nga, yung verse again na sa Psalm na, taste and see that the Lord is good. And then I held on to that word that to hang on and to taste and see the goodness of God. At yun nga po, nakapasa yung anak ko sa isang university na talaga naman pong pinapanalangin namin. Hindi lang yun. Nung sinabi ko po na, Lord, sige, magsistay po ako pero may dalawa po akong kondisyon. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng renewed heart, renewed spirit, at second wind. Yung parang bago ulit ako sa FEBC. Kasi dumadating po ako sa panahon na ang bigat-bigat na ng paa ko papasok sa office. Ang layo na ng Ortigas sa Karuhatan. Dati po malapit lang. Pero pag nagre-resign ka, pag gusto mo nang mag-resign, malayo siya. Pero pag yung puso mo may kagalakan, parang 15 minutes lang yung travel. So, the Lord has given me that, yung renewed strength and inspiration. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi talagang kapag sinabi mong yes and amen, He will supply your need, hindi lang yung need, pati yung strength, pati yung joy na mag-continue ka sa ministry. Nakakatuwa. What a testament of God's faithfulness to your family
totoo na kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, kumakapit sa Kanyang mga pangako, yung kinakailangan nating lakas para magpatuloy, ang Panginoon din ang siyang magsusupply. Yung plano na mag-resign, hindi lang ikaw yun, ano, Jo? Kasi si Heidi, parang nakailang kwentuhan din tayo tungkol dyan eh. Pero unlike dun sa iba, Ate Maloy, meron talaga silang fixed term, ano? Wala akong ganon. Meron mga bata ngayon, sabihin nila, 2 years lang ako dito, 3 years lang ako dito. Pero ako wala akong ganong time frame para sa sarili ko. Ayun yan That's- talaga si Heidi, magre-retire yan sa FEBC. So, ano din yon, parang wait upon the Lord. So, ang ganda nga ng kwentuhan natin, Ate Maloy and Ate Jo, kasi talagang pinapakita natin na itong ministry na to, hindi siya perfect. At tayong mga nandito ay na-frustrate, may mga disappointments din, may mga hurts din tayo, at may mga pains. At saka Pero- ano yan, ano, Heidi, hindi siya unique to FEBC. Kasi Yes, iba, oo. di ba, iniisip nila, you're in a Christian ministry, siguro para kang nasa langit, para kang nasa paraiso. Wala pong ganon. Habang naririto tayo sa mundo, anumang ministry yan, anumang trabaho yan, we will experience frustrations, disappointments, disillusionments, ano. Kaya ang dapat talagang kinakapitan ay ang... So Heidi, ikaw, ilang beses kang nag-attempt mag-resign? Di ko na rin mabilang. Pero ano lang yan, konti lang. Mga 2. Wala pa akong na-compose. Hindi kagaya ni Ante nasa desktop. Tamad kasi ako magsulat, di ba? Ito writer to eh. Pag yun actually yun ang nakakapagpapigil sa kanya, yung magsusulat. Sulat ko pa yung resignation, wag na lang. Huwag na lang, Sabi ko hirap, nga, ano? paano na lang, pa-send na lang sa email, baguhin ko na lang yung date at saka yung pangalan. Hindi, pero kasi, Ninang, pagka ganun nga na, may moment na low ka, di ba? May lows tayo, di ba? Na stage. Pagka ganun, syempre, kagaya ng, buti na dyan yung mga asawa namin. Kinakalma kami. Kinakalma kami at binabalik sa maayos ang aming mga pag-iisip at hindi kami nagiging impulsive. And napipigilan kami. At saka ang laking bagay ng assurance na nandito lang ako sa tabi mo. Yung nakikinig, yung kahit na wala naman talagang maipapayo, yung tipong basta nakikinig lang kasi minsan paulit-ulit lang naman yung mga rants namin. Ganyan. So malaking bagay yon na nakakapag-release ka. And isang nakakapigil din, kasi silent si Lord. So ibig sabihin, ka lang, stay put ka lang dyan. Huwag kang kikilos, huwag kang aalis, huwag kang gagalaw. So yun, lang talaga siya, stage lang talaga. Tas lumilipas din naman. Tapos minsan, out of nowhere, may mga tao siya na ginagamit na to affirm you. Na parang messenger ng Lord na, hindi, dyan ka muna. Huwag kang aalis dyan. So, yun yung mga bagay na pumipigil sa akin kahit na, yun na nga, hindi perfect yung organization and nandun talaga yung fulfillment every time at the end of the day kapag nag-serve ka through the broadcast ministry. Totoo yan. Blessing na magkaroon ng mga asawang kalmado, matutong makinig at mag-submit sa kanila. At pareho ninyong sinabi, when you are at the height of your emotion, never ever make a major decision because more often than not, yan ay maling desisyon dahil udyok lamang ng nararamdaman na lilipas din. So pakalmahin ang isip, pakalmahin ang puso bago gumawa ng desisyon. Ang ganda ng sinabi ni Heidi, huwag hahakbang ng walang go signal ng Panginoon. If the Lord is quiet, our responsibility is also to be quiet and still in His presence until we hear very clearly from Him. O sige, panahon na para umalis o kaya manatili ka muna riyan. Dahil ito yung natutunan ko very recently. Minsan, yung breakthrough na hinahanap natin is just a few minutes or just a day away. Ang kinakailangan lang natin gawin ay kumapit ngayon at patuloy na manatili. Kasi yung breakthrough na hinahanap natin ay malapit na pala.
Bukod doon sa gift of your love lives na inyong natagpuan sa FEBC or sa pamamagitan ng FEBC, isa pa sa biyaya na nakikita ko sa inyong dalawa is the gift of lifetime friendship. You have been friends for, kung 25 years na kayo sa FEBC, so you have been friends possibly 25 years din, ano? Paano kayo naging magkaibigan na dalawa? Yan si Ante ang may hawak ng kasaysayan. Ako kasi makakalimutin ako eh. Kasi nagsisimula naman yan ngayon sa bahay nung nag-asawa kami. Nung nag-asawa kami, isang parang isang condo kunwari, yung anong tawag doon, tenement siguro yun, mataas na upahan tapos Apartment. apartment na madaming floors, tapos maliliit lang yung doors, tapos halos magkapit bahay kami. So, doon nagsimula yun. Nagpapalitan kami ng ulam, naghihiraman ng hanger, yun. Tapos, yung tipong, oy, uulan, yung sinampay mo sa labas. Kasi maliit lang masyado yung namin. Tapos, sa baba, si Ate Medi. Yan, nagpapakain siya. Tapos, bababa naman kami. Nagsabay kami na magbubuntis. Pero nauna siya ng buwan. Naalala ko noon kumakain kami sa bahay ni Ate Medi. Tapos umihi siya. Tapos naupo ako sa upuan niya. Tapos nung pagbalik niya, sabi niya sa akin, "Diyan ako." Sabi ko, "Ang sungit naman itong babaeng to." Sabi ko, siguro dahil buntis siya, kaya siya masungit. Tapos kaya naman pala ako na hurt, buntis na rin pala ako. So parang nagbangga yung dalawang buntis. So, yun yung hindi ko makakalimutan na halos simula ng friendship namin. Tapos nga yung naglalakihan yung mga bata, birthday ni Josh, birthday ni Kyla, namatay yung itik ni Ate Maloy, yung mga anak natin magkakabarkada. Parang si Chucky ba yung namatay yung manok? Nagkaroon pa tayo ng funeral service para kay Chucky. na umuwi si Chikoy Hindi makalimutan ni Joshua. umuwi si Chikoy nalungkot dahil namatay na raw si Chucky. Sino yun? Nagsimula siya sa maliliit na masasayang mga minuto ng buhay natin ng mga maliliit pa yung mga bata. So matagal na kayong magkaibigan. Ang mga friendship na talagang pinalalakas ng panahon ay mga friendships na naka-overcome din ng conflicts, ng mga away. Kayong dalawa ba ay nag-away? Nagkaroon ba kayo ng conflict? Wala akong matandaan. Years? Siguro Bukod dun sa love life. Sasabihin ko ba? Talaga ba? Pero meron kayong parehong nagustuhan o parehong nanligaw sa inyo? Meron ba? Parang hindi ko yata alam yun. Huwag nyo nang pangalanan. Tago na lang siguro natin sa kasaysayan yan kung hindi mo naman pala alam eh. Wala nga. Kasi mas lalo kaming naging close nung pareho kaming nag-DZAS. Parang naging tag team kami. Parang dugtong yung bituka namin sa programming, sa et cetera. Ayan, mas lalo kaming nagkasundo. Ano ang mga similarities ninyong dalawa? Bakit kayo nagkasundo? Pareho kaming strong. At saka, kami, go-getter. Yun. Tsaka, pag sinabi namin gagawin. Di pa nga, Agad-agad. di pa nga umaga, gabi pa lang nakita mo na nagagawa na. Sa sobrang ganyan namin, pati sa travel, no? Recently, paras kaming naiinis sa buhay. Tapos sabi niya, mag-Davao kaya tayo? Habang nagme-makeup ako. Bago siya mag-news. So ako naman nagba-browse. Ito, okay na ba sa'yo? Sige, okay na yan. Itong amount na to, okay na ba to? Nagtapos niya ng ONT. Ante, nakabook na tayo. Ayun. Tapos sabi na namin sa asawa namin,
Actually, hindi kami nagpaalam, nag-book kami. In-inform na lang yung mga asawa namin na pupunta kami ng Davao. Tapos 3 sabi ng days, 2 nights kami sa sabi ng Davao. paliwanag ng mga mister namin sa mga anak namin, kailangan daw nila yon. Ganon. Kailangan ng mga misis na mag-travel o kailangan ng mga mister? Kasi Hindi natin napupunta- sure. Parehas? Sige, mamaya ipa-follow up namin. Parehas. So talagang the gift of friendship, ano? Ano ba kayo, yung nararamdaman ninyo kung may pinagdaraanan ang bawat isa kahit hindi kayo nag-uusap? Oo. Siguro kasi nga dahil sanggang dikit, Mm-mm. ang isa sa mga na-appreciate ko sa friendship namin kasi favorite namin tumawa. So mas maraming times pa kami na tumatawa at kumakain kaysa yung umiiyak, nag-aaway. So yung Yan ang isa, outlet namin. meron kaming gift of Kakain na lang laughter. kami. And Tatawa eating. na lang kami. Gift of laughter. Ano? Oo. And eating. Kaya lang hindi ka na namin masasama sa gift of eating, Ate Maloy. Hindi, pwede pa kumakain pa ako ng lechon. Basta meat. Oh, Okay. kain sige. ako ng lechon. Sige. Pero Ninang, isa sa baon namin ni Ante, kaya din kami tumatag dahil sa training at mentoring mo sa amin. Oo. Mm. Ikwento nga natin, Ante, yung hindi natin malilimutang isang laging Nag-OB. peg na Nag-OB peg tayo. namin. Nag-OB, Gusto mo ba itong marinig? Ano yan? Outside broadcast. O, tapos? Gusto mo ba? Ready ka ba, Ate Maloy? Kay Sir Fortunato. Fortunado. Sa Bulacan. Sa Bulacan, Bulacan, sa Rizal, di ba? Rizal, kumustahan, Rizal, kumustahan sa Rizal. Nakaset na yung tarpaulin sa kabilang dulo. Mm. Tapos sabi mo, bago Malapit nang mag-start. 10 minutes bago mag-start yung program, nagpalipat ka ng lugar. Kasama yung tarpaulin. Sabi namin, paano lilipat in 10 minutes bago tayo mag-air? Tapos Yung nagkatingin setup, yung buong setup. yung setup ng lahat, pati si... Bakit ko pinapalipat? Mas nagagandahan ka dun sa kabilang anggulo. O parang ganon. Mas maliwanag. Kasi pag tinano sa kabila ay madilim. So in 10 minutes nagawa namin. Nung nagawa namin, nagkatinginan kami ni Auntie Heidi. Mm-mm. Sabi namin, kaya pala. So lahat ng OB namin, ganon ang peg. Hindi, hanggang ngayon, parang yun yung dala namin dun sa mga sumunod na mga bagong pumapasok. Oo, never say die. Yung pagiging resourceful, tapos yung wag makukontento na okay na yan, may mas maganda, Mm-mm. at kaya. Wag agad hindi. Wag agad tatanggi, wag agad pagka tinawagan mo na sumagot yung guest na gusto ng no. Push. Oo. Maghanap. Yung, Oo. actually, bawal nga kay Ate Maloy sumagot ng no. Kasi kailangan mo nang mag-provide ng answer na Alternative. alternative. Sa sobrang bawal yung no, naalala ko nung impeachment ni Gloria, nagdadala lang ako, kasama ko si Benji, magdadala lang ako ng allowance ng mga newscaster, ng mga Reporter. naka-field reporter. Tapos sabi ni Ate Maloy, kulang ng isang field reporter. Maiwan ka na dyan. So naka-heels ako. Nakapang secretary attire ako. Nag-field report ako sa takot kong mag-no. Tignan mo naman, on Kaya around ang training na-appreciate mo. nga namin yun. Diba? Nina. On around ang training. Mm-mm. O bukod dyan, nagkaroon kayo ng ninang na ayaw ng no. Ano ba yung mga toughest trials? Toughest trials na na-overcome ninyo? Hindi lang sa work, ha? Kundi sa buhay. Doon sa 25 years na yon, I'm sure, maraming mga na-hurdle, maraming mga targets na naabot, pero marami ring mga trials na kinakailangang i-hurdle. Siguro si Heidi. Heidi, name 3 tough trials that you went Tough trials. Ang hirap ng tanong. Pero isa siguro yung nung ini-start akong i-invite sa labas Mm, as a speaker. mm, Kasi na-invite ako nung una as singer. Pero nung ini-invite na ako as speaker, hirap na hirap ako mag-oo kasi parang hindi ako yon.
So, syempre, aasa ka sa grace ng Lord. Kumbaga, tinake ko siya as meron siyang door na binubuksan Mm. para sa akin at gagamitin niya yung testimony ko to bless other people. So, tinake ko yung challenge na yon. Pero para sa akin, challenging siya kasi parang hindi ako ready for that. Ganyan. Yung second na challenge, paminsan, yung parang inaano ka rin, parang I could give more pa sana. I can tulong pa sana for my kamag-anaks, ganyan, for my family. Lalong-lalo na nung single pa tayo. Yan. Yung parang ganon. Financially, parang pwede ka pa sanang magbigay ng mas malaki or makatulong sa mas marami. Yun din siguro yung isang challenge, ano. And third, multitasking siguro. Yung paano mo ibabalance lahat ng ginagawa mo. Yun nga dahil mother ka, wife ka, tapos may ministry, tapos may work ka pa, yung time. Kaya minsan parang luxury talaga yung matulog at huminga. Kasi parang minsan merong tendency na you are too busy for the kingdom and not for the king anymore. So yun siguro yung challenge na dapat. Diba Ate Jo, yun yung ano natin, parang motto, who you are, diba? It's far more Before Christ important is far more important than than what you do are. for Christ, diba? Mm. So yun. Dr. Bob Bowman. Mm. Yan. Jo, ikaw, 3 tough challenges that you had to deal with in the past 25 years. Yung unang reason kaya ako pumasok agad sa trabaho, kaya hindi na ako nag-mall after graduation, ay kailangan kong tumulong talaga sa family. Financially, na-bankrupt yung negosyo ng magulang ko, tapos kailangan namin agad ng sustenance. Tapos na-depress yung father ko. So talagang medyo hirap ako nung dalaga pa ako. So sobrang naghanap ako talaga ng maraming paraan paano, ano yung mga sideline ko, naglilinis ako ng cassette tape, nagbubura ako ng decal, 50 centavos ang piso magkabila. So 100 na decals, buburahin ko yon para pagpasok ko kinabukasan may 100 pesos ako. Tapos, dala-dala ko decals ng kasetas, 2 kilong sabon, detergent, binibenta ko sa FEBC. Tapos pagdating ng gabi, ang pasok ko 8 to 5, 5 o'clock hanggang 5 to 6 kakain ako, 6 to 7 magtututor ako. Tapos 8 o'clock, magjo-duty ako sa telepono, 8 to 12. So day in, day out, ganyan yung lakukaracha ako nung dalaga ako. So para magkasya yung sweldo. So yun yung isa sa mga challenge na palagi ko nagpatibay rin sa akin sa loob ng 25 years. Pangalawa ay yung matinding kagustuhan ko na maging announcer. So yan yung hindi ko makakalimutan na challenge na parang ang hirap-hirap ibigay sa akin ng Panginoon. For 5 years yata ako nanalangin na maging on air. Kasi 8 years ako naging PA. So talagang gusto ko, sabi ko, Lord, very specific yung prayer ko. Sabi ko, Lord, kaya ko naman, mas marami pa po akong kayang gawin kaysa tumawag at magtimpla ng kape. May panahon pa nga na nakiusap ako dun sa isang announcer kasi pag naririnig nila yung Jo sa ere, Jo, kape, Jo, kape. May mga kaklase ako na nakikinig sa DZAS. Alam nila na si Jo nagtitimpla ng kape. May time talaga na nakiusap pa ako dun sa announcer. Sabi ko, ma'am, pwede po ba kapag magtitimpla po ako ng kape, tawagin niyo na lang po ako, wag na lang po sa ere kasi po marami pong nakikinig. So, yun yung gustong-gusto ko talaga kasing maging on-air personnel. Pero ayoko naman marinig na Jo kape. yun yung isa sa challenge. Pangatlo, pero binigay ng Panginoon, through you pa rin yun, Ate Maloy, yung sa Entrepreneur Especial, yung pagkakataon na yon. Hindi ako naging announcer-producer na yung posisyon, di ko nakuha yon. Pero nag-open si God ng window para maging announcer naman ako sa ere. Pangatlo ay, nakalimutan ko na yung isa.
Yung pangatlo ba? Yun, yung distance. Na ano ko na yun, na-overcome ko na yun eh. Na magta-travel ako from Valenzuela to Ortigas. Tapos nung pandemic, biglang lumayo ulit kasi naka-work from home. Tapos nung binalik na yung on-site, parang ang layo ulit, parang nahirapan na naman ako. So again, binigay na naman sa akin ni God yung verse sa Psalm na taste and see that the Lord is good. So from then on, nung nag-step in ako ulit na, ay Lord, kaya naman pala na ulit na mag-on-site. Binibigyan mo naman ako ng kalakasan at natutunan ko ulit i-manage yung time. So, yun po, yung hindi ko makakalimutan na 3 hurdle in my 25 years of service sa FEBC. And praise God dahil ang Diyos ang tumutulong sa atin para ma-overcome ang mga hurdles na yan. Ngayon, kung dati trial siya, ngayon natetestify nyo na yung kabutihan ng Panginoon kung paano kayo tinulungan para yan ay ma-overcome. Si Jo at saka si Heidi po, bukod sa sila ay naririnig ninyo sa radyo, newscaster, news coordinator, supervisor, tapos ngayon from program supervisor, ngayon station manager na. Alam niyo po, nung mga dalaga sila, nag-audition sa PATEP, hindi ba? Tama ba? PATEP, yung papuri. Anong ibig sabihin nga ng PATEP? Papuri Training Training Enhancement Enhancement Program. Program. Yan. At pareho silang nakapasa doon. Oo. Pwede bang, kung ang inyong mga buhay ay isang papuri song, anong papuri song ang magde-describe o maglalarawan ng buhay ninyo? Wow! Ano nga ba? Meron ako naisip. Yung kanta ni Ate Janet Rodrigo. Naku po! Nang dahil sa Ah. iyo, ako ay nabubuhay dahil sa iyong mapagpalang mga kamay. Ang kaligtasan ko'y biyayang matibay pagkat patong panulukan ang sandigan siyang tunay. Bababa ko. Ang taas. Kasi Janet Rodrigo, di ba? Hindi ako prepared. Joke. Yan Kantagin mo maganda na yung chorus. Ano yung chorus doon? Iginuhin, yarihan mo, Ayun. ang pag-ibig na naman ng Ito man kasi ang taas ng puso ko. tirada Taas, mo, no? Oo, ang ganda. Yan. Ang ganda. Hanapin nyo na lang. Bawat araw ng buhay natin, ang bawat hakbang ay talagang Panginoon ang nagguhit, no? Talaga. He orchestrated lahat ng ito. Lahat talaga. Lahat talaga. Jo, ikaw naman. Ang isa sa mga quotable quotes namin mag-asawa sa ministry ko sa FEBC, bilang ang involvement ko sa First Response Radio, no, yung pinapadala ko during disaster. Pang disaster yung mukha ko kasi. PKP yan. Patay kung patay yung ministry ko. So kung ako ay kakanta ng papuri song, yung kay Kuya Arnel Depano. Ito yon. Kahit magunaw man ang daigdig, Akala ko kay Pido. lisanin man ng init ang mundong nanlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay, bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin, pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas, sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Wow! At ang daming landas na kayong itinawid ng Panginoon. Di ba? Ang daming beses na kayong itinawid tayo. Ang daming beses na tayong itinawid ng Panginoon. Dapat mag-music break tayo eh. Kaya lang, ang Na. haba ng mga kanta nyo, kaya wag na. Okay na yun. Sold na tayo. Bawasan natin trabaho ni Chuchi. Oo. Jo, Heidi, eto medyo light naman na tanong. You are both in your mid-40s, but you don't look like it. Sabi na ni Heidi, no, nung nag-25th Service Award ka, Jo, nagsimula ka ba sa FEBC? 5 years old ka?
Ano ang inyong beauty regimen? Bakit ganyan at very youthful looking pa rin kayong dalawa? Totoo ba yan? Sabi, tama-tama, light. O, ikaw sumagot. First honor. Oo, first honor. Ha? Sino ba ang kasi si Joe 46, 'di ba? Noong June 2. June. Ikaw, Opo, September. 46 din ako sa September. 46. Ako, just turned. Siya turning. Ano nga ang inyong fashion Siguro tips? Mm. malaking bagay yung blessing talaga yung mga asawa namin. Mm. Para sa akin, malaking factor yon. Bukod sa hindi niya ako ini-stress, Oo. ini-spoil niya rin ako. Yan, very nice. Ayan. Yung mga practical, meron ba kayong Practical? pinapahid sa inyong mga mukha? Kasi Ay, ako ayoko ng pahid-pahid yan si Ante. Maraming pinapahid-pahid. Maraming pinaniniwalaan yan eh. ilang oras kayo matulog? Ayan. 10 to 4. So, 6. 6 hours of sleep. Oo. Jo, ikaw natutulog ka pa ba? Ang dami mong Uy. racket eh. Gifted yan. Gifted yan matulog. Ano, Sa bus, oo. oo. Kahit marami akong racket, basta masandal ako, tulog ako. Alam ng katawan ko yun. Ang pinaka open secret ko na ay efficacent oil. Efficacent oil sa mukha? Hindi kasi, Ninang, ako naman nag-aayos Mm-mm. para makaisip ako ng maayos. Alam mo yun, parang naging ko na siya, naging routine ko na siya, na pag hindi, parang feeling ko, hindi ako makakaisip ng maayos. Tsaka humaharap ka kasi sa camera din. Diba? So, Oo. dapat talaga maganda Presentable, parang kahit papaano. Oo. Tsaka Pero nagagawa lang natin yan ng mabilisan nga lang, Nina. 5 minutes lang, 5 yung minutes. 5 minutes. Oo. Eto pa, maraming Ay, ito na talaga, ito na talaga. Ah, may Last secret year. ka pala. Meron akong tanong sa inyo bago natin balikan. Pinalitan na yung tanong kung kailan may sagot na ako. O sige, sagot ka na. Ano nasagot mo? Ayan na, nagtampo na ako. Yung gift of laughter talaga. Yun talaga eh. Ito yung tanong ko sa inyong dalawa. Kasi ilang beses tayong nag-attempt tayo na mag-gym. Itinutuloy nyo ba? Nag-exercise ba kayo? Yung nilalakad ko na 800 meters back and forth, siguro 1,600. Hindi pa ba exercise yon? Dapat 10,000 steps. Kapus ka pa. Ay, hindi ko na mako-compute yon. Yung meters lang yung kaya ko. Ako hindi. Hindi. Ano lang. Yung lakad lang sa office. Tsaka yung gawaing bahay. Basta importante. Sorry, Importante yung naglalakad kayo, no? And do it more frequently. Eto pa. You are in your mid-40s, bago kayo mag-50. Ano yan? 4 years? In 4 years time, bago kayo mag-50. Ano yung 3 sa bucket list ninyo na gusto nyo pang matupad bago kayo mag-50? Jo, yung pagiging SM, alam ko, yan ay isang ipinanalangin mo, pinangarap mo yan. So, natupad na. Meron pa ba na iba sa mga bucket list ninyo na kailangang i-check bago kayo mag-50? Heidi. Ang hirap ng tanong mo, Ninang. Hindi ko kasi pinag-iisipan yan. Before 50, yun nga, siguro sana mas maging health conscious. Kasi totoo lang, nung nag-40, ramdam mo na talaga na hindi ka na bata. Ang bilis mo Mukha na ka lang bata, mapagod. pero yung buto mo 40 na. Yun, so Yung siguro, kaloob-looban mo 40 na. yan nga yung wish sa akin ng asawa ko, Nina. Kasi alam mo naman, si Joy, si Jimboy, di ba? Very Jimboy, active. no? Nagbabike, nagbabasketball, nag-gym, pati yung anak ko. Tapos ako, dadat na nila dito, nagde-Netflix. So siguro yon mas maging health conscious, na maging healthy, hindi yung para lang maging sexy. Tapos siguro yung by 50, parang gusto kong mas magkaroon ng deeper connection dun sa mga kapamilya at ma-assure sila sa Panginoon. And by 50, sana nakapag Israel na kaming mag-asawa.
Habang kaya pang maglakad. Habang kaya nyo pang umakyat ng bundok. Yan. Opo, yan talaga bucket list po namin. Maganda yan. And we will be praying for that, no? We will be praying for that. Jo, how about you? Nagtatry ako mag-isip ng pang matalinong sagot eh. Hindi kailangan. Ang daming iniisip. Gusto kong makarating sa Denmark dun sa kapatid ko. Kapatid mo. Oo, yan yung isa sa mga bucket list. Tapos, gusto ko ring ipatotoo sa sa lahat yung kabutihan ng Panginoon na bagamat kami ay nagtatrabaho sa ministry mag-asawa ay nakakaipon, nagkakaroon kami ng mga bagay na the Lord has provided for our family. Ang isa sa mga prayer namin ay magkaroon kami ng sariling bahay at lupa. Yan. Bago ako mag-50, yan talaga yung pinaka bucket list. So kung meron po kayong lupa, bahay at lupa sa Paso, hindi lang po Paso. Gusto ko po yun, pangarap po namin mag-asawa. Pinagpe-pray po namin yan for over 10 years na. And hindi po kami nagsasawa na manalangin na hanggang sa dumating yung panahon na yon. And yung isa pa ay hoping na makapagtapos na yung anak ko, si Kai, by 50 ng college. At ang encouragement ko nga sa kanila ay after ng college, hindi lang sila magka-college, mag-take din sila ng master's or graduate school. Meron akong mga bucket list para sa inyo. Mga pangarap ko para sa inyo na pinapag-pray ko na matupad. Si Heidi na matutong magmaneho. List. At si Jo na magkaroon siya ng children's book o kahit na anong libro. Uy! Pangarap ko na magkaroon ka ng ma-publish ka Pangarap ko rin pala yan, nakalimutan ko sabihin. bilang isang writer because you are a very, very good writer. So yan ang mga ipapag-pray ko para sa inyong dalawa. Ikaw, Jo, ang bagong station manager ng DZAS. Heidi, new supervisor sa FEBC. Ano ang inyong mensahe para sa ating mga kaagapay? Ano ang inyong mensahe para sa mga pamilya na nanonood at nakikinig sa atin ngayon? Unahin muna natin si Heidi. Yan, thank you po dahil sa mahabang panahon, kaagapay po namin kayo dito sa DZAS at salamat po dahil nandiyan ang suporta po ninyo magmula pa noon. At gusto ko lang i-challenge, Ninang, dahil isang malaking pamilya tayo, suportahan din po natin yung transmitter project ng DZAS ngayon para po maabot ulit natin yung mga lugar na medyo naiwanan po natin dahil humina po yung ating transmitter ngayon. So ngayon pa lang, nagte-thank you po kami dahil nandun po yung inyong talaga namang pagtugon every time na nananawagan po ang FEBC Ministry. So maraming salamat po at si Lord po ang magble-bless po sa inyo ng higit pa sa ating inaasahan. Thank you po. Thank you, Heidi. Jo? Dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Ate Heidi na nagpapasalamat po kami, lalo na po sa mga panalangin po ninyo para po sa FEBC, para po sa ministry ng FEBC. Ramdam na ramdam po namin ang panalangin po ninyo, lalo na po nung nasa panahon ng pandemya. Ay salamat po sa inyong support, sa inyong pananalangin. And ito pong lahat na meron po kami, family environment, ay kayo rin po ang nagbibigay sa amin dahil ang turing niyo po sa amin ay family. Di nga lang po kaibigan Parang magkakapamilya po tayo, magkakapusod sa pangalan ng Panginoon. And salamat din po sa patuloy po ninyong pakikinig po sa FEBC at ang amin lang pong lambing ay ipasa po ninyo ang pakikinig sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, at sa inyong mga kaibigan na hindi pa po nakakapakinig ng mga station ng FEBC saan man po kayong bahagi ng bansa, bahagi ng Pilipinas. And lastly po ay patuloy po nating itaguyod lahat po ng mga programa
ng Pilipino. Mahalin po natin yung gawa natin bilang mga Pilipino. Kasi po ang FEBC, isa po sa mga pinagpapasalamat po natin na tayo po ay nilikha ng Diyos ng mga Pilipino at mga mahuhusay na mga Pilipino. Maraming salamat, Jo at Heidi. We'd like to pray for both of you. Both of you are inspirations to us dahil doon sa inyong resilience, yung steadfast commitment ninyo sa Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na paglilingkod sa FEBC. So, kayo bilang kumakatawan sa mga kaagapay natin sa FEBC, we'd like to pray for you bilang bahagi rin ng ating pagsi-celebrate ng 75th anniversary ng minamahal nating ministeryo na ito. Manalangin po tayo. Panginoon, we thank you, Lord God, for workers in the vineyard like Heidi and Jo. Thank you, Lord, because they were obedient to heed your call. Maraming salamat, Panginoon, dahil sila ay tumugon sa tawag ninyo. Maraming salamat dahil sila ay nakikinig sa inyo. At maraming salamat dahil sila ay nananatiling tapat na maglingkod sa inyo at sa ministry ng FEBC. Pagpalain po ninyo sila. Honor their faith. Gayon din ang aming mga kaagapay na naroroon po sa FEBC. Lord, we pray that you will bless the leadership of Jo. You will bless the new leadership of the entire FEBC family. Dalangin namin, Panginoon, as you have given the founders a vision for this ministry, yun pong mga bago naming leaders ngayon ay bigyan ninyo ng fresh vision. Sabi nga po ni Jo kanina, a second wind, Lord God, for this ministry. We entrust to you the efforts being done to raise funds for the new transmitter. We pray that as you have provided in the past, amaze us again, O Lord God, kung papaano ninyo tutugunin ang mga pangangailangang ito. Dalangin din namin na marami pang mga pamilya, marami pang mga tao ang maabot sa pamamagitan po ng bawat programa at bawat proyekto ng DZAS, ng FEBC at ng iba't iba pang mga himpilan nito. Lord, thank you for Jo and for Heidi. Bless them, their families, the unchecked list or items in their bucket list. Kayo po, Panginoon, ang magbigay at mag-provide sa mga desires ng kanilang puso na magbibigay luwalhati sa inyo. Pagpalain ninyo ang kanilang pagsasamang mga mag-asawa, pagpalain ninyo ang kanilang mga anak. I-honor po ninyo yung pagsunod ng kanilang mga magulang na kayo ay paglingkuran at ang biyaya na ito dumaloy sa mga susunod pang generations, Panginoon. Lord, we pray for our listeners right now. Probably some of them are struggling when it comes to their work and their calling. As you have encouraged and blessed Jo and Heidi, gayon din po ang gabay na ibigay ninyo sa amin pong mga listeners ngayon. Pagpalain nyo rin ang kanilang mga pamilya at nawa bawat isa sa amin ay magbigay ng luwalhati at patotoo sa inyong kabutihan. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Jo, Heidi, I am so privileged to be your ninang and to be your co-worker in the ministry. Maraming salamat sa inyong faithfulness sa Panginoon. Kayo ay mga alamat. Kayo ay mga inspirasyon. Grabe yung alamat. Parang naguhitan yung puso ko sa alamat. At natutuwa ako. Maraming salamat dahil pinatawan ninyo ako ng bonggang-bongga ngayong araw na ito. I'm sure pinatawan nyo rin at pinasaya ang ating mga viewers at listeners ngayon. God bless you both. I am very proud of both of you. Nakasama po natin ngayon si Jo Cabrera Alabastro, ang bagong station manager ng 702 DZAS, at si Heidi Bernardo Sampang, papuri singer, new supervisor, at napakaraming mga talents talaga ng dalawang mga babaeng ito. And we are blessed to have them here in Masayang Tahanan. Maraming salamat sa inyong lahat, Precious Prospect Cruz, na hindi natin nakikita pero dahil sa kanya, naririnig po at napapanood tayo ngayon, at sa lahat ng ating mga kaagapay sa station at sa transmitter site. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malipiran sa Lumpides, ang Back to the Bible Philippines po ang naghahatid sa inyo ng Masayang Tahanan, gayon din po ang FEBC Philippines. God bless you everyone!
And God bless our families. Ang masayang tahanan, sama-sama po nating pagsumikapan. Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcasts@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin, at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about